Kaya itong ginawa ng mga Marcos sa mga Duterte, hindi talaga walang kapatawaran ho ito. Si Lance Duterte, apo ni Tatay Digong, hindi ko alam kaninong anak ho ito. Ito yung sinabi niya dyan. My thirst will haunt you forever, Bongbong Marcos. Tandaan mo ito. Kahit hanggang sa kahuli-hulihang lahi mo, di ko papatawarin. Patay kang buang. Oh, hindi daw papatawarin. No? Tay kang iwiim ka. Sabi ni Jesse, BBM daw ang bibili bistak ay naya-awards na. May pera lang ako nang bibili dyan. Buksan ko sa publiko. At lagyan ko entrance fee. Nang gumita man. Tandaan mo ha. Ayan o. Kahit hanggang sa kahuli-hulihang lahi mo, di ko papatawarin yan. Papatawarin. Patay kayo dyan. May lahing Maranao ito. Matapang ito. Ito yung abangan natin. Kaninong anak yan si Lance Duterte? Ako lang nagtatanong. Gusto ko yung mga ganitong linya eh. Kahit sino ba? Kahit sinong tao. No? Kahit sinong tao mga kabisdak. Yung ginawa ho sa kanilang lulo, hindi ho talaga yan mapapatawad. Putas. Kagaguhan naman ho kung mamahalin pa rin nilang mga Marcos. Yung isipin mo yung lahi mo, kahuli-hulihang lahi mo, di ko papatawarin. Putay na, magkaproblema sila dyan. Medyo matured na rin yata itong si Lance Duterte. Ewan ko, ilang taon eh. At marami na rin hindi mapuputol talaga. Hindi talaga mapuputol yung Duterte family. Yung political will tapang nila dyan sa Davao. Tuloy-tuloy talaga yan. Maganda naman ang takbo ng Davao. Eh kung tinuloy-tuloy natin ang mga Duterte, di sana maganda na rin takbo natin ito. Sabi anak ni Inday, sabi daw anak daw ni anak ni Kung Pulong. O basta po ni Tatay Digong. Kung kayo ang lulugar dito sa kay Lance Duterte, tayo nga supporter lang tayo eh. Hindi naman natin kadugo si Tatay Digong, no? Pero, ang galit natin, lampas-lampas na rin eh. Umiinit din tayo. Umiiyak tayo. Nung dinala si Tatay Digong sa Netherlands, grabing daming nag-iyakan. Nung nagsalita si Tatay Digong sa ICC, nag-confirm, grabing nag-iyakan kasi nanginginig yung labi. Paano pa kaya sila? No? Sabi ni Heidi, panganay na anak ni BP Sara si Lance, ganon, matapang talaga ito. Gusto ko sana magsalita siya ng video ba, yung pinopost niya, translate niya sa video ba, na kahit hanggang Bongbong Marcos, tandaan mo ito, kahit hanggang sa kahuli-hulihang lahi mo, di ko patatawarin. Hindi naman talaga kapatawad-tawad dyan. Walang kapatawaran dyan. Walang kapatawaran. Isipin mo, yung tatay ni Bongbong Marcos, pinalibing ni Tatay Digong sa libingan ng mga bayani. Yun, malaking utang na loob na yun. Yung mama niya, na si Imelda, hindi pinakulong ni Tatay Digong, convicted man yun. Ang sabi, wag mo nang ipakulong yan kasi matanda, naka-wheelchair na. Kahit, tingnan mo, hanggang ngayon, naka-wheelchair. Parang niluloko lang ang gobyerno ni Tatay Digong eh. Talagang niluloko. Noong inauguration ng EWM, pagka-presidente, tumayo si Imelda eh. Panood nyo? Tumayo ang matanda, nakatayo. Pero nung na-convict, sabi hindi na makatayo, naka-wheelchair eh. Ayan, kaya hindi na inaristo. Matanda na, sabi ni Albayalde, matanda na, di ba? Edad 96 na daw. 96 ka man or 80, pareho yan kay Tatay Digong. Senior. Super senior na rin ho yan.
Pero anong ginawa ho? Anong ginawa ng mga Marcos sa pamilyang Duterte? Ay ano, ang tanga naman talaga ng mga apo ni Tatay Digong kung patawarin ho nila itong mga Marcoses. Puta, there will be a day of reckoning. Darating ho yan. Na kahit tayo, hindi man tayo kadugo eh. Hindi man tayo kadugo. Pero nasaktan ho tayo. Ano? Oh, nautal tayo. Palike muna. Honesty. Isumpa din natin lahat ng mga Marcos, they will never have a good life forever. No matter what they will be do to their lives, not only to support the Duterte families, but for our beloved country, Philippines. Ako nga, sa totoo lang, may mali din kasi itong nimal na mga Aquino eh. Total, sila naman, nanalo naman sila, nag-people power naman kayo, nagkaroon naman kayo ng revolutionary government, ba't hindi na lang ninyo binaon ng tuluyan itong mga Marcos? Dapat ang ginawa ho, nagpasa kayo ng panukala dahil ng batas. 1986 man yun, di ba? Itong sinusundan nating konstitusyon ngayon, 1986 man ito. Dapat isinama ninyo sa konstitusyon na wala ng mga Marcos na pwedeng tumakbo first, second, third degree ni Ferdinand Marcos Sr. na pwedeng tatakbo sa kahit anumang national position. Senator man, Vice President, President, at kasama itong Congress, pagiging kongresista. Yan man sana. Nagpasa sana ng batas itong mga bugok, mga oplok. Oh. Total 1986 man eh. Revolutionary government man yun. Dapat inapaka na lang ng tuluyan ng mga Aquino. Ang mga Marcos, ang problema, hindi nila ginawa. Kaya tumakbo pa ng tumakbo pagka-presidente pa si Milda. Tangingon talaga naman. Tumakbo senador si Jaime, si Bongbong Marcos, na kay presidente. So anong nangyayari? Dilubyo. Dilubyo ho ang hatid ng pamilyang Marcos. Sinusumpa sila. Itong pamilyang Marcos, sumpa ito sa maraming Pilipino. Sila yung dahilan kung bakit hindi tayo makausad-usad. Itong Aquino, mga Marcoses, yan yung pilido na yan. Dilaw pula, sumpa yan. Sumpa yan sa mga Pilipino. Sumpa yan sa ating bansa. Na hanggang ngayon hindi tayo makausad-usad dahil sa mga buang na ito. Mga sakim sa kapangyarihan na dadalhin natin hanggang pagtanda, hanggang sa mga apo natin, maipapasa natin yun. Yan talaga mga sumpa ang mga yan. Anong gagawin natin? Sabi ni Ngimem, anong gagawin natin? Kaya, okay sa akin itong mga linyahan na ito. Hanggang sa kahuli-hulihang lahi mo, di ko patatawarin. Dapat tayo ganun din. Tayong mga Filipino, ganun din dapat. Ang problema, ambot sa kambing na may bangs. Sabi ni Efren Pineda, isama ang Romualdez Bisdak. Ako sa akin lang ha. Dahil pag naging presidente ka, dahil magpasa ka ng batas, dahil gawin mong urgent yung batas na yan, na wala ng mga Marcos na pwedeng tumakbo sa national position hanggang third degree ng pamilya ni Bongbong Marcos. Nang makaalis na tayo sa sumpa, nang makausad ng Pilipinas, kaya yaman-yaman ng Pilipinas, inuubos ang ng mga buhaya eh. Di ba? Sila lang nakikinabang. Kaya nga patalastas muna, kaya yung totoo ba to? Meron kasi akong nakikitang beauty pageant guys, no? Tingnan mo. Totoo talaga to. Kinig tayo. Mula sa bansang 20 ang bigas, mahal ang gas, pamasahe mataas, batas hindi patas, presidente mandurugas,
Presidenteng Mandurugas, Pilipinas! Putang inang buhay na yun, no? Napunta sa beauty pageant. Pinipli ko yan dito, di ba? Ginaya ng beauty pageant intro. Intro yon. Pero ito talaga yung original. Oh, binago lang niya. Ito yung original. Ayan. Mula sa bansang mahalang bigas, mahalang gas, pamasahe mataas, di patas ang batas, Presidente Mandurugas, Pilipinas! Ayan yung original talaga.